Alright, usap sa inyo mga kababayan. Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus mga kababayan. At ito po pag-uusapan po natin, walang iba lang naman kung hindi ito mga nakita po nating balita na kung saan mga kababayan, 2026 na pero dire-diretso pa rin po ang paninira na ito pong si Pyra Lucas sa mga politiko mga kababayan na mga matitino. At dito mapapag-usapan din po natin itong isang paalala sa mga ahensya ng gobyerno na kung saan mga kababayan dire-diretso pa rin po ang pambubudol ng kampo nito pong si Alputera. So ngayon mga kababayan, ito na. Pag-usapan po muna natin itong ginagawang hakbang na kung saan mga kababayan 2026 na pero dire-diretso pa rin po ang paninira nitong si Alputera dyan po sa mga politiko sa Tarlac. Sa bagay mga kababayan, kapag nga malaki yung nasa likod po niya at talagang bayad siya mga kababayan para siraan ng siraan yung mga politiko di umano dyan sa Tarlac dahil nga may balak tumakbo dyan po sa Tarlac at siguro natatakot na makalaban na itong mga politikong ito, tinitira po at pinepersonal ni Pyra Lucas mga kababayan ito po mga politiko dyan sa Tarlac. So ngayon, nag-post po itong si Pyra Lucas mga kababayan ng isang video na kung saan sabi dito, bakit lahat ng project ng gobyerno kasabwat daw kayo? Ayan na, ito i-play natin. Tinanggal ko na yung music mga kababayan kasi baka maka-copyright tayo. So yan, kung titingnan nyo, nakalagay yung mga mukha ng mga politician dyan. Ayan, katulad ni Congressman Bong Rivera. Sabi dito, bakit lahat ng project ng gobyerno kasabwat kayo tapos inaakusahan niya pa na mga magnanakaw mga kababayan na itong mga politikong ito. Anyway, tuloy pa natin. Ayan kung titingnan nyo, ayan po yung ginagawa ni Pyra Lucas para sirain ang kredibilidad nito po mga politician na ito. Yan ba igawain ng matinong tao? Lalo na at yung politiko na nasa sa likod ni Pyra Lucas naghahangad na tumakbo dyan po sa Tarlac mga kababayan sa darating na 2028. Pero ngayon, niluluto na po agad niya. Malasara nga niluluto na po agad niya yung pagtakbo niya dyan po mga kababayan sa Tarlac. Kaya dire-diretso yung paninira nila sa mga politiko dito po sa Tarlac. 2026 na pero itong si Pyra Lucas nasa larangan pa rin po ng paninira. Ano po mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Ayan diba? Grabe ka talaga, Pyra Lucas. Napakatindi mo. Ito daw mga politisyang ito ay kasabwat daw po sa maanumalyang flood control. Nilahat po niya. Pati po itong pamilyang Yap, talagang isinama po niya. Sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, hindi pwede na konekta si Eric Yap dito po sa mga Yap na nasa Tarlac. Kasi hindi naman po porkit magkatunog ng pangalan ng apelyido, isa na po ang gawain at nakikinabang na po sila sa ginagawa po nitong si Eric Yap. Hindi po pwedeng ganon mga kababayan. Kaya nga nagtataka ko dito kay Pyra Lucas dahil sinasabi po niya na anti-corruption team daw po siya or anti-corruption in action pero Tarlac lamang po yung pinupunterya po niya. At yung mga politiko lamang po sa Tarlac yung pinag-iinitan po niya. Kung talagang tapat siya na papanagutin lahat ng kurap, bakit hindi po niya lahatin? Ano po mga kababayan, bakit hindi niya imbestigahan lahat ng mga nasasangkot, especially sa Congress at saka po sa Senate? O bakit hindi niya imbestigahan yung mga yan? At mag-file po siya ng kaso, hindi yung mga politiko lang sa Tarlac yung pinupunterya nito pong si Pyra Lucas. So kayo, mga kababayan, tama ba ang ginagawang ito ni Pyra Lucas na kung saan pinupunterya po niya yung mga politiko dyan po sa Tarlac dahil nga may bali-balita na di umano yung nasa likod ni Pyra Lucas gustong tumakbo sa pagkagobernador dyan po sa Tarlac. Kaya ngayon pa lang tinitibag na po agad yung mga politiko mga kababayan dyan po sa Tarlac. So comment below na lamang po kung ano ba masasabi nyo hingil po dyan. At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito naman po sa isa pang balita na nakita po natin na kung saan dire-diretso pa rin po mga kababayan ang ginagawang hakbang at pangangalap ng perma ng kampo po nitong si Alputera para daw po mapalabas itong si Duterte. Ito po ay resolusyon daw para tulungan ng Korte Suprema itong si Digong na makiusap
sa International Criminal Court na i-granted yung interim release ni dating Pangulong Duterte. Pero kalaunan, ibinuking po ito ni Maharlika at sinabi ni Maharlika na isang malaking scam. Ito pong ginagawang ito ng grupo nito pong si Alputera. So ngayon, sabi po mga kababayan dito sa latest news po ulit, kinikredit po natin sa kanila. Ito pong article na ito. Sabi po dito, isang paalala sa mga ahensya ng gobyerno. Ang isyong hindi dapat ipagwalang bahala, isang mahalagang isyo ang unti-unting lumilitaw at nararapat lamang na mabigyan ng pansin ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan, lalo na ng LTFRB, LTO at DOTR, pati na rin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng unang ginang Lisa Marcos. Ay sa mga obserbasyon at impormasyon na kumakalat sa iba't ibang sektor, may mga indikasyon na ang isang personalidad na kilala bilang Ray ay sangkot sa mga gawaing may tuturing na pagtataksil sa kasalukuyang administrasyon. Ang mas nakakabahala, umano'y ginagamit daw po sa mga aktibidad na ito ang isa daw pong bus company mga kababayan. Isang pribadong korporasyon na matagal na daw pong nakikipag-ugnayan at sumusunod sa regulasyon ng gobyerno. So ngayon, kung mapapansin nyo mga kababayan, yung tinutukoy po dito na si Ray, yan po si Small Boy di umano na kung saan ay nasa likod daw po nitong si Alputera para daw mga kababayan suportahan ng palihim. Ito daw pong pamilyang Duterte habang dumidikit po sila sa first family. So ngayon, ang pinakamasaklap po kasi dito, talagang dire-diretso pa rin po yung ginagawa nilang hakbang na pangangalap po ng perma para daw po maabsuelto etong si dating Pangulong Duterte. Pero kung titingnan nyo, ang nasa likod po pala talaga ng pagnanais nilang makapanguha ng perma na mga kababayang Pilipino po natin ay ang maipanalo etong si Sara Duterte sa darating na 2028 national election. At ang isa pa dyan ay ginagamit din daw po ito ng mga ito para pagkapirahan at budulin ang mamamayang Pilipino. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin batay sa mga ulat, ang nasabing bus company ay sinasabing nagiging kasangkapan sa isang signature campaign laban sa Administrasyong Marcos. Kung mapapatunayan ito, ay hindi lamang simpleng isyo ng opinyon o kalayaan sa pagpapahayag, kundi isang seryosong usapin ng pag-abuso sa tiwala, impluensya at istruktura ng isang lehitimong negosyo. Dito, mahalagang mauunawaan ang mas malalim na konteksto. Ang mga ahensyang tulad ng LTFRB, LTO at DOTR ay patuloy na nagbibigay ng prangkisa, regulasyon at suporta upang matiyak ang maayos na operasyon ng mga pampublikong sasakyan. Kaya naman, kung ang isang transport company ay ginagamit sa mga aktibidad na layuning politikal laban sa administrasyong nagbibigay ng regulasyon at pahintulot, ito ay nararapat na siyasatin daw mga kababayan. Sabi pa dito, ang isyong ito ay hindi lamang usapin ng politika. Ito ay usapin ng integridad at pananagutan. Isang shout-out at panawagan ngayon ang ibinibigay ng mga kinauukulang institusyon maging mapagmatyag, hindi sa lahat ng nasa loob ng sistema ay tunay na kaalyado, may mga individual na handang samantalahin ang mga pribadong kumpanya, empleyado at maging mga pangalan ng malalaking pamilya upang isulong ang sariling interes. Kahit pa mga hulugan ito ng pagtalikod sa administrasyong kanilang pinapakinabangan. Para kay Pangulong BBM at sa unang ginang Lisa Marcos, ang ganitong mga galaw ay malinaw na paalala na ang tunay na hamon sa pamumuno ay hindi lamang nagmumula sa lantad ng oposisyon, kundi pati na rin sa mga taong kumikilos sa likod ng tabing. Tila kaalyado, ngunit sa realidad ay iba ang agenda mga kababayan. Sabi pa dito, sa huli, ang panawagan ay simple ngunit mahalaga. Katotohanan, pananagutan at aksyon. Kung may mga grupong gumagamit ng negosyo at impluensya o pangtahasan o lihim na sira ng pamahalaan, panahon na upang ito ay ilantad, suriin at panagutin para sa kapakanan ng sistema ng mamamayan at ng mismong demokrasya mga kababayan. Kasi nga, kung titingnan nyo, ang target po talaga nila dito, mapatalsik si PBBM. Maiupo si Sara Duterte at pag nangyari po yan, buhay na naman itong negosyo ni Small Boy mga kababayan dahil nga nagamit nila noong mga panahon ni Digong yan para ipang-weaponize dun sa kanilang mga malalapit na kaalyado sa negosyo
at mismong mga kamag-anak pa po nila. Kaya nga po kung titingnan po natin mga kababayan, ito in my personal opinion, talagang hindi po makatarungan na tila habang dumidikit sila sa first family, palihim nilang tinutulungan itong mga Duterte sa pamamagitan po nito pong si Alputera. Kaya kung mapapansin nyo, kahit gaano katindi yung paninira ni Maharlika, kina Alputera, dire-diretso pa rin po ang ginagawa ni Alputera na pagtulong sa kampo ni Digong. Kasi nga, may iba po silang agenda dyan. Once na manalo si Sara Duterte, kapakinabangan at interes po nila ang mananaig, mga kababayan. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po sa usapin po na yan, mga kababayan. Ano po ang komento ninyo? Hingil po sa pagpapatuloy ng pangangalap ng pirma ng kampo ni Alputera para maisalba si Duterte sa posibleng pananagutan daw kuno. Pero ang nasa likod pala at totoong layunin nila ay para maipwesto si Sara Duterte sa darating na 2028 national election, mga kababayan, at para budulin ang mga kababayang Pilipino po natin. So comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan, mga kababayan. At maraming salamat po sa lahat ng nagsasubscribe at nagla-like dito pong ating mga video at hindi po nag-i-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po. Thank you po.